PBA Mock Draft 2024. Isa sa mga talented draft class na makikita natin. Kaya mahirap din gumawa ng mock draft. Though personal ko lang naman to, pwede rin kayong gumawa ng sa inyo dyan sa comment section. Ilalagay ko sa pin comment yung pagkasunod-sunod ng mga teams na pipili. Ang first pick para sa Converge 5xers, Justin Baltasar. Ito yung sigurado sa lahat. Kasi para saan pa yung pagtanking nila kung hindi makukuha si Balti? Kaso biglang nagpagulo sa isip yung Cedric Barefield. Kaya may mga rumors na balak nilang makipag-trade sa Blackwater, pero alam nating malabo. Pero alam ko gumagawa ng paraan si Jacob Lau. Pero I'm all in here kay Justin Baltasar. Wala namang masama sa ginawa ng Converge na pagtanking. Kasi ano ba yung legal na pwede nilang gawin, diba? Tsaka ginagawa naman talaga yan yung pagtatank for a better pick. Kaso dito sa PBA, ibang teams yung nagtatank sa kanila para sa first pick. Hindi naman kasi papayag yung Blackwater or Terra Firma na makipag-trade ng future draft pick nila sa Converge. Kaya might as well sacrifice ng isang season para kay Justin Baltasar. And this team can change the PBA. Nasa memes lang sila last season pero we all know na capable sila to compete and ini-intact lang yung roster. Tinitingnan kung sino-sino ba sila yung core nila. Yung pag-seal rin nila kay Alex Stockton and Justin Arana is medyo nakakakuha ng puso bilang fan. Kasi merong option yung dalawa na lumipat sa malalakas na team. Pero sinabihan sila ni Jacob Lau na dito sa Converge, inyo tong team na to. Tapos pag nalipat kayo sa malakas na team, magiging role player, tapos mawawala ng confidence. Tapos ilang years na lang sa PBA. Hopefully, mag-translate na to sa winning after makuha si Justin Baltasar. Second pick, Blackwater Bossing, Cedric Barefield. Ito, no question at all. Tsaka 27 years old pa lang pala. Kasabay lang din niya yung mga rookie age sa PBA. Sana naman ipag-stay nyo muna sa Blackwater ng matagal. Yung reign ng batak, nafe-feel na nating nagkakaroon na ng sariling team tas biglang trade. Sana ipa-enjoy muna sa atin na naglalaro si Barefield sa Blackwater tapos si Stephen Holt sa Terra Firma Jeep. Please lang PBA, medyo bumabalik na yung amor sa inyo after mag-champion ng Meralco. Huwag nyo namang sayangin yung hope na nabigay ng mga tao sa inyo, lalo't nandito ulit yung mga talented players. Third pick, Terra Firma Jeep, Dave Ildefonso. Actually, kahit sino pwede sa number 3. Ito yung pinakamahirap na part sa mock draft. Pwede kasing RJ. Kaso, iniisip ko while doing this is meron na kasing Wame Chongson yung team. And nawalan sila ng Javi Gomez de Leano. So, might as well fill the spot na naiwan. And ito yung perfect replacement for Javi. Siguro pwede natin sabihin na better version niya ito and can really fit in sa current roster ng Jeep. They already have a playmaker, tapos meron din silang bigs. This is the perfect pick for Terra Firma Jeep. Fourth pick, Phoenix Fuel Masters, RJ Abarrientos. You need to pick this guy. Meron man na kayong decent front court, kaya kunin nyo na yung best available talent sa draft class. Ganyan katindi yung batch na to. May RJ Abarrientos sa number 4. And also a good fit yung team. Yung dalawa nilang point guard is aging na. You have RJ Hasul and RR Garcia guiding the young Abarrientos. Diba? Saktong-sakto yung team na to for him. Plug and play na lang. Papalag na talaga sila with Abarrientos, Staffen, Mocon, Perkins, and Soyud. Tapos meron kang bench with RJ Hasul and Richie Rivero. Fifth pick, Northport Batampierre, Kai Balungay. Inahead ko siya kay Kaylan kasi ito mas bata. Dito talaga yung team kung saan nagpapahinog ang player. Feel ko kasi sayang lang yung draft pick nila kay Chongson kasi ilang years na lang tapos matagal yan bago matrade hanggat wala pang bipitawan sa kabilang team. Dito kay Kai, kahit meron siyang good resume, ang tingin ko sa kanya is parang project player pa rin. Although, andyan na yung skill set, basta parang may hinahanap tayong big impact, parang ganun. Kaya this is the best team for him to play. He can unleash his true potential. Sixth pick, NLEX Road Warriors, Kaylan Chongson. Dito ka na maglaro para di ka na pag-interesan ng ibang teams kasi yung playing years niya is nakalaan na lang talaga sa isang team. He is now 32 years old. Sobrang hinog na yan and can help the NLEX Road Warriors to become more competitive. Sa ngayon, nasa SGA din siya. Dati daw nung bata pa siya, ginagawa niya lang talagang option yung PBA kasi maraming opportunity sa kanya sa ibang liga. Pero balak niya nang mag-settle ngayon sa Pilipinas. Though sa mga interview, ang gusto niyang team is Ginebra dahil sa mga connection. Pero grateful pa rin sa kahit anong team. Pero promise be, mas okay ka dito sa NLEX. 7th pick,
Rain or Shine, Junel, Policarpio. Parang lahat naman siguro tayo, ito na yung gut feel. Pagka-announce niya na magpapadraft, naisip ko agad si Coach Yeng Guiao. Another player na gusto na naman niya yung playstyle. Hard worker, can do the things na wala sa stats. Tapos, alam mo yun, rebounding machine. 6'5" na merong tira sa labas, can also defend the best players ng kabilang team. Kumbaga, magkakaroon siya ng mas versatile na JR Kinyahan or shall we say, a big Jair Ibanez. Can leap, pwede sa dunker spot. Ang dami pwedeng gawin ni Junel eh. At lahat ng yon is ganun ang hinahanap ni Coach Yeng Guiao. 8th pick, back-to-back for Rain or Shine, Jerome Lastimosa. After makakuha last year ng dalawang bigs, tapos inuna muna yung another big this year, time for Coach Yeng na kumuha naman ng best available talent or best available point guard sa draft class. Biruin mo magkasabay sa draft class si RJ at Jerome, diba? Sa roster kasi ni Coach Yeng, wala siyang true point guard talaga. Yes, merong karakot, pero more effective as an off guard. Other than him, wala talaga silang playmaker after getting rid of Reynang Batak. Ito talaga yung naaamoy kong kukunin ni Coach Yeng Guiao. Kahit galing injury, this is a good problem to have. Good luck, Rain or Shine. 9th pick, Magnolia Hotshots, CJ Cancino. Wala naman masyadong big sa draft class na to. I don't think Ben Phillips is a first rounder. Tsaka meron na silang laput. Kaya kumuha na lang din talaga ng talent kahit another guard na naman. Kasi ilang taon na ba si Baroka at Poli, diba? Tsaka rumored pang mawawala si Gio Halalon. Parang good preparation na lang din in the years to come. Kasi hindi naman sila nabibigyan ng mga trade na maganda. Sila nga yung less favorite sa tatlong magkakapatid. Sa tingin ko naman, hindi mahihirapan magkaroon ng minuto dito si Cancino. Kasi feel ko magkakaroon na ng minute restriction sa regular season si Mark Baroka. 10th pick, Barangay Ginebra, Evan Nelly. Parang di na nga nila kailangan ng draft sa lakas ng roster nila eh. Pero if merong available na sasalo sa role ni L.A. Tenorio, swerte na meron pang Evan Nelly na available sa draft. Grabe yung listahan ng mga point guard sa draft na to. Naging lost art na nga ito sa basketball lately, pero bumabalik sila, pero may additional shooting. Halos lahat ng mga promising playmaker today is deadly sa labas. Yung mga naunang pick, Abarrientos and Lastimosa, both known to be an outside sniper. Mas lalo tong si Nelly, bumibirada ng mga malalayong tres. 11th pick, Meralco Balls, Pau Havillonar. Coming from a championship, hindi naman na-leave mag-tweak ng todo sa roster. Kasi nag-champion nga eh. Tsaka kilala ang Meralco na maalaga sa player. So, feel ko na kukunin nila is yung type of player kung saan sila naging successful. A player na brusco and hardworking, they have Hodge, tapos naging malaking impact yung sipag ni Brandon Bates sa kanila. So, why not na mag-add na naman ng ganung player? Dagdag energy, kasi they don't need scoring na rookies. Basta yung mga makakatulong lang and will play their role. 12th pick, San Miguel Beermen, Francis Escandor. Impact player na sasakto sa team na to kung mabibigyan ng minuto. Another team na hindi naman na kailangan ng draft pick, pero yung shooting niya will give the Beermen more variation on offense. Kita nyo naman yung nabibigay ni Lassiter sa kanila. Can also spread the floor na kailangan ni Junmar and CJ Perez. Mas magiging effective to na off-the-bench player kesa kay Geranteng. Kasi hindi naman na kailangan ng SMB ng star eh. Yung mga star na kinonvert nila bilang role player is hindi naman ganun yung playstyle nila eh. Kaya minsan nahihirapan. Yung dati successful sila kasi Death 5 tapos mga role players na. Ngayon halos mga potential starter sa ibang team yung kinukuha nila. That's all para sa aking mock draft sa paparating na PBA Draft 2024. Again, ilista nyo sa inyo sa comment section and comment na lang din kayo kung agree kayo sa ilang picks ko dito. See you in the next upload. I'm back!